At simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayanan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin awang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis, at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo,
sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito: Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang ng makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miting at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglimos ka, huwag mo lang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantiin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sinisimulan po natin sa araw na ito ang panahon ng Kwaresma. At sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Ngunit ano po ba ang ipinapaalala sa atin ng pagdiriwang natin para sa araw na ito? Tayong lahat ay pinapaalalahanan
na ang bawat isa sa atin ay nagmula sa alikabok, nagmula sa abo. At kung ang bawat isa sa atin ay nagmula sa abo, darating din ang oras at pagkakataon na ang bawat isa sa atin ay babalik sa pagiging alikabok, sa pagiging abo. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin ang panahon ng Kwaresma, ay panahon na kung saan napakadami nating mga bagay na ginagawa. Dala ng kultura, dala ng pananampalataya, gawa ng tradisyon. Di ba ngayong panahon ng Kwaresma, mas maraming oras upang tayo ay manalangin. At marami tayong ginagawang paraan upang tayo ay manalangin. Meron tayong ginagawa tuwing Biyernes na Stasyon ng Krus. No? Tandaan din natin, itong panahon ng Kwaresma, ito din ang panahon na kung saan marami sa atin ang nagbibisita iglesia. Marami sa atin ang pumupunta sa iba't ibang simbahan upang manalangin, upang magdasal. Ito din ang panahon na kung saan tayo ay dapat nangungumpisal, humihingi ng kapatawaran, at nagbibigay din ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa atin. Maraming mga paraan upang tayo ipagdiwang ang panahon ng Kwaresma. Ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng panalangin. Pero tandaan din natin na hindi lang panahon ito ng pananalangin. Ang panahon din ng Kwaresma ay panahon din ng pag-aayuno. Pero tandaan din natin mga kapatid, bakit po ba tayo nag-aayuno? Dahil ang pag-aayuno po ay isang tanda ng pagsasakripisyo. Di ba ngayon po ay panahon, ay araw ng pag-aayuno, Day of Fasting and Abstinence. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng kumain ng baboy, ng manok, ng baka. No? Bakit? Pero pwede ba tayong kumain ng sugpo, ng alimango? Baka nakakalimutan natin mga kapatid na ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagsasakripisyo, isang paraan ng pagtitika na kung saan yung mga bagay na natitipid natin sa pag-aayuno, yung mga bagay na iipon natin sa pag-aayuno, hindi ito para sa atin. Bagkus ito'y para meron tayong maitulong sa iba. Hindi ito para sa sakripisyo lang natin sa sarili natin. Bagkus ginagawa natin ang mga sakripisyong ito upang tayo ay may maitulong sa ibang tao. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pananalangin, pag-aayuno at pagtulong sa kapwa. The season of Lent calls us to pray more, to fast more, and to give alms to the poor more. Kaya mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat nating ginagawa ngayong panahon ng Kwaresma. Pero bakit po ba natin ginagawa ang mga bagay na ito? Dahil ba parte lang ito ng kultura? Dahil ba parte lamang ito ng tradisyon? Dahil parte lang ba ito ng panahon sa loob ng simbahan? Mga kapatid, ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil alam natin ng mga bagay na ito ang magdadala sa atin sa kabutihan. We do all these things, prayer, fasting, and almsgiving, because it would always lead us to goodness. Kaya nga ang hamon sa atin, kung nagdadasal ka ng mas mahabang panahon, dapat ikaw ay bumubuti. Dapat ikaw ay bumabait. Kasi baka naman dasal ka ng dasal, tsismosa ka pa din. Baka naman dasal ka ng dasal, naninira ka pa din ng kapwa. Baka naman dasal ka ng dasal, walang pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang mga taong tunay na dasal ng dasal, bumabait, nagpapakabuti. Baka naman, lagi ka nga nag-aayuno,
pero madamot ka pa din. Baka naman, oo nga, naglalakad ka ng paluhod mula sa likod ng simbahan, patungo sa altar, naglalahad ka ng paluhod. Pero kung saan-saan ka namang hindi magagandang lugar na pumupunta. Ang pag-aayuno, nagdadala sa atin upang tayo ay maging mapagbigay. Ang pag-aayuno magdadala sa atin upang tayo ay humingi ng tawad at makapagpatawad. At ang pagbibigay ng bukal sa puso ay panawagan din sa atin upang tayo ay maging mabuti. Hindi sa lakihan ng binibigay, hindi sa kung gaano kalaki ang iyong hinuhulog at ipinangtutulong sa kapwa, kundi yan kung paano ka nabubuha, kung paano ka nababago ng mga bagay na pinagkakaloob mo sa iba. Baka nga napakalaki ng iyong binibigay, baka nga napakalaki ng iyong tinutulong, kinukwenta mo naman, binibilang mo naman. Mga kapatid, ang mga bagay na ito dapat magdala sa atin sa kabutihan, magdala sa atin sa kabanalan. Kaya mamaya, kapag kayo po ay nalagyan ng krus, ang iba ho sa inyo may mga krus na, mamaya kapag nalagyan ho kayo ng krus, hindi ho yan tanda na mas banal kayo sa iba. Hindi ho yan tanda na kung saan mas mabait kayo sa iba, kundi yan tanda sa iyong sarili na ikaw ay magpakababa, na kailangan mo pang magdasal ng mas maraming oras, mag-ayuno at tumulong sa kapwa upang ikaw ay maging tunay na banal at mabuti. Alam niyo po, isang bagay po ang nakakalungkot. Marami po ang nagsisimba tuwing Miyerkules ng Abo. Punong-puno. Lahat yan nakakrus. Lahat yan may mga krus sa noo. Pero ang tanong, may dinadala ba itong pagbabago sa buhay natin? Nagpapakabuti ka ba bilang isang Kristiyano pagkatapos mong malagyan ng krus? Dahil tanda yan na sa iyong pagpapakumbaba, hinahayaan mo si Jesus, hinahayaan mo ang mahal na pong Jesus Nazareno na baguhin ka. Baguhin na maging mabuti. Baguhin na laging sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa pagpapahid sa atin ng abo, pinapaalalahanan tayo ng lahat nawa ng mga bagay na gagawin natin ngayong panahon ng Kwaresma ay magdulot sa ating maging mabuti, magpakabuti, at higit sa lahat, maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Sa paglalagay po ng abo, ito po ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po ng mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos, sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay maramating niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinatampok ang maamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin
sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tinapay na buhay, tapos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo, mga Diyos, halina't mapanin loob. Sa mapagpatawad na Diyos, tutong tayo, maninluhod, nang may abot sa puso. Ang kahoy hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at ng banal simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng pagtama ng iyong sa Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng ating 40 araw na paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kami dumudulog sa iyo, Ama, para sa biyaya ng buong pusong pagbabalik loob, pagsisisi at pagmamalasakit sa kapwa. Taglayang matibay na pananampalataya, kami dumadalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Itulot mong lumago kami sa pananampalataya at mamuhay na naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus na nananaghoy sa mukha ng mga dukha, mga nagugutom, mga inaapi at pinagsasamantalamahan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa paggunita ng Hubileo, kami naway maging mga manlalakbay ng pag-asa na nagdadala ng iyong liwanag sa gitna ng dilim at mga buhay na tanda ng iyong awa at katarungan, upang sa bawat hakbang ay maging saksi kami ng pagmamahal mo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pagkalooban mo kami ng mapagpatawad na puso, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumao naming kapatid sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, itulot mong makapamuhay kami ng naayon sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Masamo kami sa'yo, para aking kaming Panginoon, tanggapin mo itong anak at Sa'yo naming buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at tukupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pangitapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan
ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng dadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsulod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at si bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos ay naroon.
Sinipon tayo sa pagmamahal ng ating Panginoong si Jesus. Tayo'y lumikaya sa pagkakaisa sa haring nangangako sa dakilang pag-ibig sana'y manahan. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin ibigin ang ating Diyos, na siyang unang nagmahal. Kaya't kung pag-ibig natin maging ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig sana'y manahan. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasang lahat ng pagkapon, pag-aalinlangan Sundin ang landasin ni Jesu Cristo, ang ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig sana'y manahan. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumaganaw sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatawag sa inya ang Kanyang biyaya. Mapalain siya't ligaya. Dakilang pag-ibig sana'y manahan. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wala pong pagwiwisik ng banal na tubig na magaganap. Ang pagkapahid ng mga abo ay gaganapin sa labas ng ating simbahan. Meron po tayo mga station sa mga sumusunod na lugar, BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan at Plaza Miranda. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit
sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan, ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo tingin ang pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusan nawa niya kayo kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan, kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maubaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.